Good morning guys! Yan. Update ulit tayo ngayon dito sa may Malagasang flyover. Yan. Ito yung ginagawa at nagtatambak na sila dito sa may kabila naman. Yan. At mataas na nga po yung natambakan nila. Yan. At nakita nyo naman sa unang dinaanan natin, doon pa yung pantambak nila sa may paitaas na ito. Kung mapansin nyo, yan, mataas na. At siguro bago matapos itong October na ito ay hanggang dyan na sa may itaas, matapos na yan lugar na yan. Sigurado pagkatapos nyan ay pag na-compact na agad nila yan, maaring lagyan na nila ng forma yan ng kalsada. At sa mga susunod ay madadaanan na ito pag dating ng December. Yan, basta wag lang umulan. Yan guys, yung mapapansin nyo, yan, may bako sa ilalim. Andyan pa, nagagawa pa yung Maynilad. Yan, kaya po, doon sa may lugar ng pagkalampas ng LTO Imos ay nakasarado pa yan. Yung palabas pa lang po ng district, yung pinapayagan. Yan. Napakaganda dito at mabilis na yung progreso ngayon dito. Yan. At kaya minamadali na nga nila ito. Yung update natin dito ay tingnan natin yung iba pang ginagawa sa may lugar ng open canal. Ano ba yung makikita natin dito? Yan, pasyalan natin ito. Ito nga pala ay patapos na itong sa may kanan na ito. Yung palabas ng district. Yan po ay kalsada na yan, patas na yan. Isang lane na lang yung tatapusin dyan. Ayan. Ito na sa may kanan natin. Ayan. Yan na lang yung tatapusin. Saka pa hanggang dyan sa ibaba. Yung kabila ay kalsada na. Yun, no. Mapapansin nyo guys, yung mga dumadaan dito, baka nakikita nila yung ginagawa dito sa may kaliwa. Yan. Yung kaliwa na yon ay magiging police station at fire station. Yan. Kaya yung mga dadaan dito, huwag kayong mangamba dahil malapit na yung police station na andito na lang sa gilid ng highway. Pagka natapos itong open canal na ito, nasa gilid siya ng highway ng lugar na ito. Tingnan natin yung lugar kung nasaan. Yun, no. Napakalawak na. Ito ay gagawin pa rin itong lugar na ito. Kaliwa at kanan na yan po ay magiging kalsada rin. Ito ay halos 6 lane ang lugar na ito. Yan, sa may kaliwa na yan, yan yung police station at ang katabi ay fire station. Yun, no. Kaya napakagandang magdaan dito. Kung galing kayo ng Daang Hari, ito yung kanyang extension. Yan. Papuntang open canal. Dito sa may tabi nga pala o tapat ng LTO Imos ay may ginagawa rin. Yan. Tingnan natin yung ginagawa dyan. Kasi ito, pag nagutom kayo sa daan, pwede nyo itong pasukan, itong lugar na ito. Yan. Kasi mahaba yan galing ng Daang Hari, patawid dito sa may open canal na ngayon ay closed canal na dahil tinakloban na. Yan, yung ibang kanal ay magiging highway na rin. Kaya magiging canal highway na siya. Ayan guys, sa may kanan ay McDo. Yan, McDo yung ginagawa na yan. Yan. Kaya kung magugutom kayo sa inyong paglalakbay, ay pwede kayong pumasok dyan. O kaya naman pagka natapos na itong Calax at papasok kayo dyan, pwede muna kayo dumaan dyan para kumain, para mawala ang inyong gutom.
Ito naman yung karugtong ng Calax dito sa may open canal. Yan. Tingnan natin guys. Kung mapansin nyo guys, sa may kanan, napakataas ng tambak ng lupa, pataas. Yan, itatapat yan dyan sa may lagay ng girder na yan. Yan, no. Tapos liliban yung girder pakaliwa. Yun. Ang lawak na dito, oh. Napakaganda. Kaya magiging ibang-iba na ngayon ang Cavite. Yan. Ito yung pagkalampas ng tulay. Nandito yung Shell gas station. Oh. Hindi kayo mangangamba sa gasolina o diesel. At mapansin nyo guys, sa lugar nito ay mayroon din ginagawa yung mataas na building na yan. Yang building na yan ay ang ospital o bagong ospital na ginawa, yung King Solomon Hospital. Yan. At patapos na rin siya. Yan. Sa kada na yan. Kaya maganda dito. Malapit na ang ospital, malapit na ang police station, fire station. Ay napakalapit na. Saka napakaluwag ng kalsada. Yan, no. Kung mapansin nyo, napakaluwag naman. At puntahan naman natin ngayon guys yung pinakadiretso nito. Yung river basin kung tawagin. Papunta tayo doon. Pero hindi tayo makakarating doon sa may Basin River. Hanggang doon lang tayo sa may flood control. Yan. Hanggang doon tayo sa may flood control, yung malaking hinukay doon. Yan. Yun po ay isang flood control na kung tawagin. Doon po naiipon yung tubig kapag po tumataas yung tubig, pagka masyadong mataas yung tubig na baha, papasok yung ibang tubig doon sa lugar na iyon na makakabawas upang hindi magbaha dyan sa parteng Noveleta, Cavite City. Yan. Papasok doon yung ibang tubig kapag umaapaw na yung ilog. Yan. Kaya mababawasan yung daloy ng tubig papuntang Noveleta at papuntang siguro Cavite City yung takbo ng tubig na yon. Kaya hindi na masyadong babaha. Kung sakaling babaha man dyan, baka sobrang lakas na ng ulan. Pero pagka nga sobrang lakas ng ulan at ng baha, dun muna papasok yung tubig. Yan. Tingnan natin yun. Yan guys. Puntahan na natin ngayon yung tabi ng flood control. Yan. Ito nga yung palabas ng open canal. Dyan sa may Arnaldo Highway kung tawagin. Palabas tayo dyan. Ito yung isa sa medyo kumipot. Yan. Kung kanina 6 lane, bago nag 4 lane. Sa paglabas nito ngayon, ito yung problema dito. Magiging 2 lanes na lang siya. Kaya minsan naiipon dito yung traffic. Hindi pa kasi nagsisimula itong sa may kanan. Yan, hindi ko alam kung may problema pa ito. Yan sa may kanan na yan kasi hindi pa nila sinisimulan. Yan. Kasi yan kapag ka nagsimula, yung kanan na yan, itong lugar na ito ay 6 lane din ito. Palabas. Yun. At dito nga naiipon yung traffic. Kung sakasakaling nadadaanan na lahat, sigurado dito magkakaroon ng traffic gawa nga ng dito kumikipot yung daan. Pero hindi man siguro ganong kahigpit. Yan. Yun. Ang dami naglalakad, oh. Mga bata. Medyo delikado rin para sa kanila kasi nga wala pa silang nilalakaran na maayos dito na gutter palabas. Siguro pagka natapos na ito, itong lugar na ito, yan, yung kanan na yan, kapag gagawin na yan, itong nasa may kaliwa na ito na laging may nalalaglag dyan sa kanal na yan, ay iyan po yung magiging gutter dito. Yan, at malawak din yan. Yung magiging gutter na yan dyan. Yan.
palabas na tayo. At ito na nga yung may barangay hall. Yan, tatawid tayo dito. At pagtawid natin dito sa lugar na ito, yan, ang lapad na ulit ng daan. Okay. Nasa 6 lane na ulit po ito. Yan. Tapos na ito, itong lugar na ito. Yan, napakaganda. Pero syempre hanggang dito yan sa may Kabahayan ulit. Pagdating dito sa may Kabahayan, ito ay syempre putol na. Ang lugar na ito ay medyo makipot. Truck lang yung kasya, pero magkabilang side yung talagang konting-konting pinipinahan. Yan. Pero maraming dumadaan dito, mga motor, ang iba may nadaan ditong kotse, kahit napakahirap ng daan nito. Kasi ito nga yung isang pinakamagandang shortcut, patawid ng Tansa. Yan. Kung tatawid ka ng Tansa, ito yung isa sa magandang shortcut. Pero kalimitan dumadaan dito ay mga motor. Dahil nga po yung daan dito ay ganito. Yan, nakamotor ako ngayon dito. Pakita ko lang sa inyo yung daan na ito. Pag galing ka dyan sa Tansa, patawid ka dito sa shortcut na ito ng Basin River. Dito ka dadaan papuntang Open Canal. Yan. Pupunta tayo dito sa may ilog. Ito lang po yung daan dito. Yan yung lugar na ito. Kung mapansin nyo, talagang sa motor ay medyo mahirap-hirap pa din. Yan, dahil nga rough road siya, palusong dito. Yan, kung mapansin nyo, ang lalaki ng butas ng lubak. Kaya kung ang dadaan dito ay mga kotse at mababa, ay maaari kayong sumayad yung mga ilalim ng sasakyan dito. Yan, kaya yung mga dadaan dito, baka may maligaw galing dyan sa may Daang Hari papunta sa may Open Canal. At minsan kasi dito ituturo ng Waze na dumaan sa lugar na ito. Maraming naliligaw dito, lalo na yung mga naka joyride angkas na mga babago pa lang nakakadaan sa lugar na ito. Minsan ay yung Shopee ba yun? Yan. Minsan nakakapagtanong sa amin yung pagka dadaan dito, kung may daan nga ba dito. Yan. Ito po yung daan. Yan. Minsan may joyride. May mga joyride din dumadaan dito sa kaangkas. Siguro yung iba matagal nang dumadaan dito na joyride sa kaangkas, kaya sanay na sila. Pero minsan nag-aalangan talaga silang dumaan dito. Lalo na kapag maggabi na. Yan, malimit, may nakakasabay kami dito gabi. Yan, kasi may ituturo na daan yung Waze. Dito nga sila idinadaan. Galing dyan ng Open Canal, palabas dito sa may Tansa, Basin River na ito, papuntang Tansa. Yan, ito yung tinuturo ng Waze saka Google. Yan, ito po yung daan na iyon. Kaya po pagkagabi, napakadilim dito. Kung kayo po ay nag-aalangan po, pwede po naman kayong umikot dyan sa may Gentry. Yan, yun po yung isa sa magandang daan dahil kalsada yon. At yung lugar na ito, kapag nga po umulan, wag nyo na subukan dumaan dito. Kasi hindi po makakatawid yung motor doon sa may ilog at maaring maanod pa. Yan, kasi nang minsan dumaan ako dito, bumaha ng hindi man siguro kataasan, mga hanggang tuhod lang, malakas yung ulan. Muntik nang may madalang motor. Yan, pinilit tumawid. Ako hindi na ako nagpilit kasi alam ko delikado. Yan. Pinilit nilang tumawid. Buti na lang nahatak pa yung motor sa tabi. Yan. Ito na yung flood control, guys. Yan yung malawak na yan sa may kaliwa natin. Yan. Yan po yung flood control. At naandito yung sinasabi ko sa inyong kalsada na ginagawa dito. Dahil ito nga po ay itutuloy na patawid dyan sa lugar na yan, yung dinaanan natin. Yan. Papuntang Tansa. Yun, napakaganda. Dyan yung dadaan sa may kanan na yan. Yan, sa may lugar na yan, dyan po dadaan yung kalsada na yon. Kaya tingnan natin yung nagawa na. Kasi medyo malaki na po yung nagawa dito. Kaya pasukin na natin ito ngayon. Itong daan na ito. Galing ng
Open Canal Barangay Hall. Yan. Diyan sa may Barangay Hall ng Pascam. Yan. Eto na. Meron kasing tatama ang mga bahayan din dito sa may kanan. Yan. Kaya hanggang dito lang yung kalsada. Hanggang dito lang muna. Pero ito yung magiging daan. Yan. Mapansin nyo ang sikip ano. Ito po yung talagang unang nagawa na daan. Bali, 2 lane ito. Kaso makipot lang siya. Kumbaga sa kotse, saktong-sakto lang yung isang kotse na dadaan dito. Saka may kasalubong. Halimbawa, may kasalubong na motor, makakatabi. Pero pagka truck, eksakto lang po yung truck na walang makakadaan sa kaliwa at kanan. Kahit kasalubong. Yan yung pagkagawa ng kalsada dito. Yan po yung open canal, yung nasa kaliwa na yan. At yan nga po yung Nia Road, patawid ng Tansa. Yan po yung patubig niya yan. Pero ang alam ko, sakop pa ito ng open canal kasi malaki ito eh. Hanggang dyan sa may flood control. Ayan guys, may nakasalubong tayo kotse. Atras muna ng kotse, kuya. Ayan, atras muna ng kaunti. Kaunti lang, kaunti. Ayan, para tayo magkasya. Yung salamat boss. Ayan, nagbigay si bossing. Thank you, shout out po sa inyo, nakakotse na ayan, saka yung nakamotor. Yun, thank you, ingat po kayo sa biyahe. Yan. Kapansin nyo, galing sila dito sa loob nito. At pinakita ko sa inyo yung daan kanina. Napakahirap ng daanan na po. Hindi ko alam kung siya ay bumalik o talagang galing siya dun sa may tumawid siya galing sa kabila. Yan. Eto na yung bubuhusan natin dito ngayon. Yan. Yung kalsada ngayon dito guys ay malapad na. Nasa 4 lanes na po yung ginagawa dito. Pero syempre, itong lugar nito hindi pa. Maaring pahuli pa ito kasi maaring hindi pa tapos yung usapan nila dyan sa mga kabahayan dyan o sa may mga lupa dyan. Pero sure po iyan na itutuloy yung daan papunta rito o patawid ng Tansa. Dahil nga po, sinimula na nila itong gawin. Yan. Itong lugar na ito ay maaring 6 lane din. Itong kalsada na ito. Pero yung nagawa na po dito ngayon ay pang 4 lanes na po yung bubuhusan namin. Yan. Kung mapansin nyo ito, yan yung may unang kalsada na yan. Napakaganda niyan guys. 2 lanes na po yan. Hindi pa nga lang pinapadaanan pero yung sa may kalagitnaan dito kasi yun yung medyo matagal na yung nasa may padulo. Yung kasi yung unang nabuhusan. Pinapadaanan na yon. Yan. Siguro mga ilang araw pa bago padaanan siguro tong 2 lanes na ito. Para yung mga tatawid dyan ng mga nakamotor ay medyo maalwan-alwan. Yung tingnan natin dito sa may dulo. Yan. Palubog ng araw. Yan, mapansin nyo. Ang daming dumadaang motor dito. Yan. Yan po yung kalimitan talagang dumadaan dito mga motor. Kasi ito lang po yung may magandang shortcut. Kaya nga pagka na ito ay natapos, yung Daang Hari, open canal na yan papunta dito sa may Tansa, ay napakaganda ng daan na ito. Talagang isang magandang project ito kasi napakagandang shortcut. Yan, hindi ka na matatraffic. Yan, hindi ka na dadaan kung saan-saan pa. Yun. Yan. Ito guys yung yung pinapadaanan na nila itong sa may kanan na ito. Yan. Kasi ito yung medyo matagal na binuhusan sa lugar na ito. Yan. At
ito nga po yung sinasabi ko sa yung 4 lanes na. Yan. Ito yan. Kumbaga, ito ay 3 lanes at ang binubuhusan namin ngayon ay pang 4 lanes na. Uy, napakalawak na. Talagang tuloy na. At hindi na mapipigilan pa. Ayun, no. Napakalapad, oh. Ayan, kaya napakaganda nito. You know, shout out sa mga construction worker, motion trade, construction. Yan, shout out po sa inyo. At kila engineer, yan. Kila engineer at kila foreman. Shout out po sa inyo. Ito naman yung rebatement dito sa may lugar na ito. Yan. Yan yung may open canal, tapos ito yung mga gagawin nilang rebatement. Yan, itong lugar na ito. Hanggang dito yung kalsada sa lugar na ito. Pagka natapos. Yan, kaya napakalapad dito, guys. Yan. Uy, ganda. Yan, kaya sigurado kahit mga tracking, napakaganda dumaan dito. Yan, shout out ma'am. Yun. Oh, dapat. Yan na guys. Pang 4 lanes na ito. Itong binuhusan namin ito. Yan. Mapapansin nyo, ang dami talagang dumadaan, ano. Kaya walang tigil po yan. Hanggang mamaya yan. Hanggang sa paglubog ng araw. Mga alas 8, alas 9, marami pang dumadaan dito sa lugar na ito. Yan, kahit napakadilim. Kaya ingat-ingat lang po yung dumadaan dito. Yan. Lalo na kapag gabi na. Yan. Shout out sa inyong mga tropa. Yun, no. At hanggang dito na lang guys ang aking video. Salamat sa inyong panonood. Huwag mong kalimutang mag-subscribe. At po pwede mo ring i-like and comment. Thank you.